ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paninindigan ay hindi para sa mga baluktot na gawain. Mas dapat itong ipakita sa mga laban para sa ikabubuti ng iba at hindi sa mga bagay na makakasakit sa kanila. Ikaw kabarangay, sa anong sitwasyon mo naranasan ang matinding paninindigan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Sumulat po ako sa inyo dahil na-inspire ako sa mga kwentong napakinggan ko sa YouTube channel ninyo, sa Barangay LS. Nung una ay nagdalawang isip ako na ibahagi yung kwento ko dahil alam ko po na maaari akong mahusgahan ng ibang tao, pero ngayon po na sinusulat ko ito ay tanggap ko na ang lahat at handa na ako para dito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Laarni, 30 years old nang mangyari ang kwento at taga Davao City. Pangalawa ko sa magkakapatid. 4 po kami at lalaki yung panganay sa amin. Maayos naman po ang buhay namin, hindi po kami nakaranas na mawala ng ulam o maubusan ng bigas. Dating barangay captain ang tatay ko, pero dahil matagal-tagal na rin naman siya sa serbisyo ay nagpasya na siyang magpahinga na sa politika. Kilala siya sa pagiging mabait pero istrikto, kaya ginagalang pa rin siya sa amin kahit na wala na siya sa serbisyo. Kahit sa loob ng bahay ay ganon din siya, Papa Dudut. Isa siyang mabuti at ulirang ama. Isang salita niya lang ay tumitiklop na kaming lahat. Iba kasi siya kung magdisiplina. Kapaligtaran naman niya ang nanay ko na sumama na sa ibang lalaki at tuluyan nang nawala ng pakialam sa amin. 3 taon na ako nagtatrabaho bilang room service manager sa isang hotel. Mahihain ako noon, pero nasanay naman akong makisama at humarap sa mga tao noong nag-aaral pa ako sa kursong hospitality management. Masasabi ko rin po na maswerte ako dahil hindi ako katulad ng ibang anak na obligadong suportahan ang pamilya. Yung main reason kung bakit ako nagtrabaho ay para hindi na ako umasa pa kay Papa. Hindi na namin siya kailangan bigyan ng pera dahil malaki ang kinikita niya sa sarili niyang grocery store sa palengke. Bukod pa roon ay meron siyang 2 bakery. Noong mag-25 na ako ay pinayagan na ako ni Papa na bumukod na. Sa tulong ni Papa at ng panganay kong kapatid na isang dermatologist, ay nagkaroon ako ng sarili kong condo unit. Sa madaling salita ay maayos naman ang buhay ko, maliban lang sa love life. Papa Dudut, marami na po akong naging boyfriend pero ni isa po sa kanila ay walang tumagal. Ipapakasal niyo na po ba talaga agad si Rochelle? Parang masyado pa siyang bata para mag-asawa. Paano naging bata 28 na yung kapatid mo? Basta pa, bata pa siya para sa akin. Hayaan mo na si Rochelle. Maayos naman yung pakakasalan niya. Kilala ko ang nanay at tatay noon kaya hindi ako tutol sa relasyon nila. Ikaw ba? Kailan ka pa magpapakasal? Yung boyfriend mo ngayon, ilang taon na kayo noon? Taon? Pa naman? Nagpapatawa ka po? Ano namang nakakatawa ron? Kasi pa, wala pa po akong naging boyfriend na tumagal ng taon. Ano? Anong klaseng relasyon ba pinapasok mo? Baka naman mamaya tawag lang ng laman yan kaya sinasagot mo yung mga nanliligaw sa'yo. Grabe ka sa akin pa. Hindi ko lang talaga nakikita sa kanila yung katangian ng lalaki na gusto kong pakasalan. Yung mga nagiging boyfriend ko naman kasi, magaling lang sa simula. Tapos pag tumagal-tagal na, nagiging immature na. Nakakairita yun sobra.
Kasalanan mo yan. Sinagot mo eh. Kung kinilala mo muna sana na mabuti, di matagal ka nang nakakita ng matino. Paano po kung magpabuntis na lang ako? Yan ang huwag mong gagawin. Pinalaki ko kayo ng maayos kaya ayoko magkaroon ng anak na disgrasyada. Pa, nagbibiro lang po ako. Ikaw naman no, galit ka kaagad eh. Biro man o hindi yun nakakatuwala, Arnie. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, umayos ka. Ayoko mabalitaan na nabuntis ka na lang ng kung sino tapos hindi ka pinanagutan. Hindi po mangyayari yan pa. Maingat po ako. Saka may contraceptive ako. Nagpa-depot shot po ako kaya hindi ako mabubuntis. Hindi porke hindi ka mabubuntis pwede ka nang gumawa ng kalokohan. Babae ka pa rin. Alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat. Ayoko nang kahihiyan. Tandaan mo yan. Pa! Ang aga pa oh! Ang init agad ng ulo mo. O Rochelle, ikaw pala. Kala ko nakaalis ka na. Isasama ka nga pala niya sa lakad niya ngayon. Po? Bakit naman po ako sasama? Huwag niyo sabihin na magiging yaya ako ni Rochelle sa pupuntahan niya ah. Ate, magsisimba lang ako, okay? Hindi mo nga kailangan sumama eh. Ba't kasi di mo sinabi agad na isasama mo pala akong magsimba ngayon? Huwag na kayo magtalo dyan. Kumilos na kayo nang hindi kayo mahuli sa misa. Opo. O siya, maiwan ko muna kayo at may importanteng lakad pa ako. Sa susunod ko na lang kayo sasamahan magsimba. Okay pa. Ingat po kayo. Ingat pa! Uy, seryoso? Isasama mo talaga ako magsimba? Alam mo namang may lakad ako tuwing Sunday eh. At saan ka naman pupunta ate? Dun sa boyfriend mo na katawan lang ang habol sa'yo? Gumising ka nga! Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Hoy, bakit naman parang bigla ka nang naging kontrabida sa buhay ko ha? Hoy, hindi ako kontrabida ha. Kakampi mo ako lagi, alam mo yan. Pero alam mo rin naman na hindi kita susuportahan sa mga katangahan mo sa buhay. Yung bibig mo ha, sobra ka na. Ay naku basta, hiwalayan mo na yung boyfriend mo na yon. Kung sa akin pa lang, hindi na siya pasado para maging asawa mo, kay Papa pa kaya? Kaya ate, tapusin mo na yan hanggat maaga pa. Papa Dudut, totoo nga na pareho sina Papa at Rochelle na hindi gusto ang boyfriend ko ng time na yon. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ipakilala siya sa pamilya ko dahil alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. At gaya nga po ng sabi ng kapatid ko ay nakipaghiwalay na ako sa boyfriend ko. Ewan ko ba pero parang hindi naman ako nakaramdam ng lungkot noong pumayag siya na maghiwalay kami. Parang nakahinga pa nga ako ng maluwag. Maayos ang naging hiwalayan namin kaya wala kaming naging problema. After 2 months, Papa Dudut, may nakilala ako sa hotel na nakaagaw talaga ng atensyon ko. Si Gail, magkaedad lamang kami. Pagdating sa itsura ay hindi maitatanggi na gwapo talaga siya. Sa tindig pa lang niya ay napapalingon na talaga ako. At dahil ako ang room service manager ay may dahilan ako para kausapin siya. Hindi ko lang pinapahalata pero kinikilig po talaga ako tuwing kinakausap niya ako. Kapag tumatawa siya kasama pati ang mga mata niya, magaan siyang kasama at may sense of humor din. Hindi naman kami kaagad naging malapit sa isa't isa, sinasadya ko lang noon na makipag-usap sa kanya para mas makilala pa siya. Doon ko napansin na madali siyang maging komportable sa isang tao. Napadalas na ang pag-uusap namin ni Gael noong tinulungan ko siya sa isang guest na nagreklamo sa serbisyo niya. Ganon naman talaga ang madalas na nangyayari tuwing may baguhan sa isang hotel. Malaki ang pasasalamat niya sa akin dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Nakakaloka mang pakinggan, Papa Dudut, pero ginamit ko ang sitwasyon niya para mas mapalapit pa kami sa isa't isa. Uy, ikaw nag-invite sa akin dito sa fast food kaya libre mo to ha? Walang problema, ma'am. Sagot ko na to. Biro lang? Ito naman, napakaseryoso mo. Naku, ma'am. Di po to biro para sa akin. Hayaan niyo na po ako na gawin to para makabawi naman ako kahit sa simpleng paraan lang. Sus, makapagsalita ka naman parang napakalaki ng utang na loob mo sa akin. Malaki naman po talaga, ma'am. Kung di po dahil sa'yo, baka nawalan na ako ng trabaho.
Naku, ayos lang yun. Maliit na bagay. Tsaka yun yung first time na tumulong ako sa kagaya mo, no? Kaya hayaan mo na yun, okay? Yun po kung papayag kang sagot ko na lang tong pagkain natin. Sige na nga. Baka hindi ka pa makatulog niyan eh. Saka wag mo na rin akong tawagin ng ma'am kapag wala tayo sa trabaho. Gusto ko maging komportable ka sa akin. Kausapin mo ako na parang kaibigan mo lang. Parang nakakahiya naman po yun. Isa pa yung po na yan. Feeling ko tuloy ang tanda-tanda ko na same age lang naman tayo. Sige na nga, hindi na ako magpo-pause sa'yo. Yan, ganyan dapat. Nga pala, hindi ka nagkukwento tungkol sa pamilya mo ah. Sa kanila ka ba nakatira? Hindi. 5 years ago na nung bumukod ako sa kanila. So mag-isa ka na lang ngayon? Actually, may anak na ako. Ha? Totoo yun. May live-in partner na ako tsaka may anak na rin. Sila yung dahilan kung bakit nakabukod na ako sa mga magulang ko. Ah, okay. Akala ko kasi binata ka pa. May sarili ka na palang pamilya. Hindi mo naman kasi nabanggit eh. Hindi ko lang po talaga ipinagsasabi yun. Bakit? Kinakahiya mo ba yung partner mo? Ha? Hindi sa ganun. Ano lang kasi, hindi ko naman talaga siya mahal. Nabuntis ko siya kaya pinananagutan ko yung bata. Talaga? Paano yun? Magkasama kayo sa bahay. Medyo mahirap nga yung sitwasyon namin kasi kailangan naming ipakita sa bata na okay kami. Ilang taon na ba yung anak mo? 4 years old. Ah, malaki na rin pala. Oo, minsan nga gusto ko naman ligaw ng ibang babae. Pero sino namang maniniwala sa akin, di ba? Ako, naniniwala ako sa mga sinabi mo. Ay, sa totoo lang, nakaka-impress ka nga eh. Kasi pwede mo namang takasan na lang yung responsibilidad mo bilang ama ng bata. Pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, mabuti ka pa ring tao. Deserve mo ng girlfriend na magpapasaya sa'yo. Yun na nga yung problema eh. Walang nagkakamali sa akin. Sus, akala mo lang yun. Malay mo, one of these days, magkaroon ka na. Basta, huwag mo lang pangunahan ang pagiging nega mo. Ikaw, pwede ba kitang tanungin tungkol sa personal mong buhay? Oo naman. Nagkwento ka ng bagay na hindi mo pinapaalam sa iba, pero sinabi mo sa akin. Kaya para fair, sasagutin ko rin yung mga itatanong mo. Sige. May boyfriend ka ba ngayon? Wala na. Wala na, so kagagaling mo lang sa breakup? Ganun na nga. Kamusta ka ngayong kaka-break nyo lang? Okay ka lang ba? Bakit naman hindi? Pareho naman namin ginusto na maghiwalay na. Wala eh. Hindi talaga nag-work yung relationship na meron kami. Malungkot din pala love life mo. So paano yan? Nakikipag-date ka na ba ulit? Hindi pa. Di ko type yung mga pumoporma sa akin eh. Saka yung iba naman kasi, pamilyado na. Ayoko naman maging kabit, no? Paano naman kung kagaya sa sitwasyon ko? Yung hindi naman kasal? Kasal man o hindi, basta nakipagrelasyon ka sa may kinakasama at anak na, kabit pa rin yung tingin sa'yo ng ibang tao. Papadudot napansin ko ang pananahimik ni Gael matapos kong sabihin yon. Hindi ko alam kung na-offend ko ba siya dahil iniba na lamang niya ang usapan. Aminado ako na pumalpak ako sa part na akala ko ay binata pa siya. Kahit na hindi niya sabihin ay alam ko na alam niya na disappointed ako sa mga nalaman ko. Ganon din naman siya noong sinabi kong hindi ako papatol sa lalaking may kinakasama at anak na. Pagdating sa trabaho ay professional naman kaming dalawa, papadudot. Hindi kami nag-uusap pero kapag out na namin ay madalas kaming nagkakayayaang kumain o di kaya naman ay uminom. Doon lumalabas ang natural na kakulitan niya. Masaya siyang kasama, papadudot. Hindi ako nabobore kapag siya ang kausap at kasama ko pero kahit madalas kaming nagkakasama ay hindi namin binigyan ng kakaibang meaning yon. Para sa amin kasi ay magkaibigan lamang kaming dalawa. May mga pagkakataon na nagkikwento si Gael tungkol sa kinakasama niya, papadudot. Alam daw niya na nakikipagkita na rin naman ito sa ibang lalaki na kasama pa ang anak nila, kaya siguro naman daw ay may karapatan din siyang makipag-date sa ibang babae. Friendly date lang naman yung ginagawa namin.
Kahit minsan ay hindi namin napag-usapan yung tungkol sa aming dalawa, kung gusto ba namin ang isa't isa o hindi. Pero yung pagkakaibigan na meron kami at akala namin ay normal lang, para sa amin ay iba na pala sa tingin ng mga katrabaho namin. Hindi ko naman sila masisisi dahil manager ako at staff si Gael. Pero papadudot, sinigurado ko naman noon na labas ang trabaho sa pagkakaibigang nabuo namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagdating kay Gael ay nagiging pilyo ang mga iniisip ko. Minsan, nag-daydream pa ako na kasama ko siya, magkahawak kamay kami at sweet na sweet sa isa't isa. Unang beses na nangyari yung ganun sa akin at hindi naman kasi ako nagkakaroon ng matinding interes sa isang lalaki noon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun na lamang ako ka-invested kay Gael. Napapansin ko na sa bawat kilos niya, kung may magbago man sa kanya ay alam ko rin kaagad yon. Minsan kapag lumalabas kami ay naiisipan ko pang bilhan ng laruan yung anak niya. Sabi ko pa nga noon ay wag na lang niyang sabihin na sa akin yung galing dahil baka pag-awayan lang nila ng kinakasama niya. Pero sabi naman niya ay wala raw kaso yon. Masipag at maayos namang magtrabaho si Gael kaya wala akong naging problema sa kanya pagdating sa trabaho. Nakikita ko rin naman na kasundo niya ang mga nakakatrabaho niya. Kaya naman matapos ang unang 2 buwan niya sa trabaho ay nagkayaan na silang uminom. Pero nagulat ako nang imbitahin ako ni Gael at nag-alangan ako nung una dahil sila lang dapat yung magkakasama. Baka makasira lang ako ng bonding nila dahil mahirap nga naman kapag may kasamang boss. Pero hindi ko inaasahan noon na yung mga kasama pa niya mismo ang pipilit sa akin na sumama sa lakad nila, Papa Dudut. Nakauwi na yung mga kasama natin. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Mamaya na ako. Medyo nahihilo pa eh. Kung gusto mo, ihahatid na kita. Ha? Naku, wag na. Ay nako, baka nahihiya ka na naman sa akin ha. Huwag ka nang tumanggi. Idadaan na kita sa inyo bago ako umuwi. Medyo nakainom ka na rin kasi. At saka mahihirapan ka pang mag-commute. Ayos lang yun. Lalaki naman ako eh. Kahit na no, baka mamaya makatsyempo ka ng masamang loob, masaktan ka pa. Bakit parang sobra ka naman yata mag-alala sa akin, ma'am? Masama bang mag-alala bilang kaibigan mo? Hindi naman. Medyo kinikilig lang ako. Sira, bakit ka naman kikiligin? Para yun lang eh. Para sa'yo, simple lang yun. Pero iba kasi yung dating sa akin. Paanong iba? Hoy, di ko nasasagutin yan. Masyado nang nakakahiya. Ha? Bakit ka naman nahihiya? Ano ba yun? Sa pinapakita mo kasi ngayon, parang gusto mo na ako eh. Ano? Seryoso? Uy, wag mong bigyan ng meaning yung ginagawa ko ha. Ganito lang talaga ako sa mga kaibigan ko, promise. Sabi ko na eh, mapapahiya lang ako rito. Uy, sorry ha. Okay lang. Baka kasi nakakalimutan ko na rin na boss kita at staff lang ako. Hoy, ang OA mo. Walang kinalaman dito yung posisyon natin sa trabaho ah. Biro lang yun. Baka sakaling lumusot. Kung hindi ka pa uuwi, edi kwentuhan na lang muna tayo. Basta ihahatid kita, hindi ka na pwedeng tumanggi. Sige na nga, mapilit ka eh. Alam mo, pag ako yung nagkakotse, ihahatid kita kahit di ka pa pauwi. Hayaan mo, mangyayari din yan. Tignan mo nga ako oh. Hindi ko akalain na makakabili ako ng sarili kong sasakyan. Kayang-kaya mo naman bumili. May kaya naman pamilya mo. Kahit nga sila na mismo yung bumili para sa'yo eh. Saka tingnan mo, may sarili ka pang kondo. Di ka pwede mag-boyfriend ng mahirap. Yan yung problema ko dati pa. Yung ibang lalaki na nagugustuhan ko, sila naman yung ayaw sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi nanliliit sila kapag kasama ko. Pero alam mo,
Hindi naman pabonggahan ng isang relasyon eh. Kung ano lang ang kayang ibigay ng isa, okay na yun. Basta bukal sa kalooban niya. Ganun talaga. Nakakapanliit para sa amin na mas maayos pa yung buhay ng babaeng nagugustuhan namin. Dapat ba mas mahirap kaming mga babae para hindi kayo manliit? Unfair naman nun. Ha? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, saka na lang kami papasok sa isang relasyon kapag alam na naming stable na kami. Ang stability, hindi lang sa financial yun. Alam ko, pero kailangan ko munang unahin yung problema ko sa pera. Hindi naman ako yung hirap na hirap kasi dalawa naman kaming naghahati sa mga gastusin. Pero syempre, ako yung lalaki kaya dapat ako yung provider. May tanong ako. Paano kung makikipag-date pa lang? As in, kikilalanin nyo pa lang ang isa't isa. Dapat ba talaga sagot ng lalaki yung date? Kung kami yung mag-aaya ng date, oo. Tsaka way namin yun para magpa-impress. Kasi paano naman kami magugustuhan ng babaeng gusto namin kung pagbabayarin namin sa first date, di ba? May punto ka naman. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi naman kasi dapat palaging lalaki yung sumasagot sa date. Kahit sa first date. Kasi kikilalanin nyo pa lang naman ang isa't isa eh. Hindi ka pa padre de pamilya. Nakakatuwa ka. Buti may mga babae pa na ganyan yung mindset, no? Saya mo siguro maging girlfriend. Papadudot na konsensya ako noong nagsinungaling ako kay Gael. Hindi naman totoo na friendly lang talaga ako. Yung pag-aalala ko sa kanya at lahat ng extra efforts ko ay hindi na yon dahil kaibigan ko lamang siya. Kasi ang totoo ay gustong gusto ko na siya. Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi yung nararamdaman ko para sa kanya. Nakakahiyaman pero minsan kapag nagde-daydream ako, may wild thoughts na sumasagi, mga bagay na gusto kong gawin na kasama siya yon. Pero tuwing naiisip ko na pamilyado na siya ay bigla akong naduduwag. Bumabalik ako sa katotohanan ng pagkakaibigan lang ang pwede sa aming dalawa. Hanggang sa may isang pangyayari na nagpasiklab sa nararamdaman namin sa isa't isa. Nagkasalubong kami ni Gael sa hallway nung biglang nagkaroon ng power interruption na umabot lang ng mahigit 1 minuto. Pero noong lumiwanag na ay nakayakap na ako sa kanya. Nakakatuwang isipin dahil gano'n yung mga eksenang napapanood ko sa pelikula. Pero mukhang pareho lang kami nang iniisip ng mga sandaling yon, papadudot. Dahil yung mga sumunod na pangyayari humantong na kami sa isang bakanteng kwarto. Wala ng kuryente. Ano nangyari, ate? Ewan ko ba? Pero parang bigla na lang may nabuhay sa amin eh. Ang wild mo talaga, no? Girl, nasasabi mo lang na wild ako kasi one-man woman ka. As in wala kang ibang nakarelasyon at pinagbigyan ng sarili mo, kundi sa fiancé mo lang. Pero no offense, ate ha. Hindi ko naman kasi talaga kayang gawin yung ginagawa mo. At wag mo na ring subukan kasi lagot ka kay Papa. Bakit ikaw? Di ka ba natatakot na malagot kay Papa? O baka naman nagtatapang-tapangan ka lang? Nagtatapang-tapangan lang. Hay nako, lumalayo lang tayo sa usapan. So ano na nga yung nangyari pagpasok niyo sa kwarto? Uy, interesado siya. Ate naman eh. Siyempre ikaw yung nandun. Tsaka sinimulan mo na rin naman magkwento eh. Mambibitin ka pa. Sige na, kwento na. Bawal sa'yo yun. Bata ka pa. Anong bata pa? Oy, 2 taon lang ang tanda mo sa akin, no? Sige na, ito na nga. Nung nasa room na kami, nagulat ako nung biglang naging aggressive si Gael. Bigla na lang niya akong hinalikan. At yun na nga, nadala na ako. At habang ginagawa namin yun, bigla na namang nagka-power interruption. Wow ha? Wala bang generator yung hotel nyo? Meron syempre. Pero tinuloy pa rin namin. Kainitan na eh. Nagkakuryente rin naman agad. Grabe ha? Parang yung power interruption pa mismo yung gumawa ng paraan para may mangyari sa inyo nung Gael na yon. Ay nako, pero ate, sigurado ka na ba sa kanya? Gusto ko siya. Gustong gusto.
Pero nandun pa rin yung pag-aalangan. Sabi ko nga 'di ba, may live-in partner na siya. Kahit hindi pa sila kasal, nagsasama pa rin sila sa iisang bubong. At may anak pa. So anong gagawin ko? Ayoko naman maging kabit, no? Ayaw mo maging kabit, pero may nangyari na sa inyo. Anong tawag mo doon? Malanding ugnayan, ganun? Hanggat wala kaming relasyon, hindi ako kabit. Ang labo mo, ate. Alam mo, ako na talaga yung natatakot para sa'yo. Bukod sa matinding sermon na nga abutin mo kay Papa, natatakot din ako na baka mamaya niloloko ka lang pala nung lalaking yun. What if sinabi lang niya na hindi niya mahal yung live-in partner niya, tapos ang totoo, happy family naman pala talaga sila. Hindi, naniniwala ako kay Gael. Teka nga, bakit parang ayaw mo ako magka-boyfriend? Kasi hindi siya yung tamang lalaki para sa'yo. Subukan mo rin kaya imulat sa mga mata mo para makita mo. Alam mo, wag mo nga ako igaya sa'yo. Nakontento ka na lang dyan sa nakakabore mong buhay. Ay wow, boring na pala yung pagpapakatino ngayon. Well, at least ako, wala akong sisiraing pamilya pag nagkataon. Kontento na ako sa fiancé ko at sigurado na kami sa isa't isa. O edi ikaw na. Sana lahat masaya, di ba? Dito ako masaya sa ginagawa ko, kaya kung pwede, wag mo na lang akong pakialaman. Sinabihan lang kita kasi baka hindi mo nakikita yung red flags ng lalaking nagugustuhan mo. Tsaka hindi mo ba naisip, ate? May mga CCTV dun sa hotel, ano ka ba? Kapag nakita kayo ng sabay na lumabas ng kwarto, sa tingin mo ba, hindi ka pagdududahan? Ang malala pa niyan, baka pareho kayong matanggal sa trabaho kapag napatunayan na may ginawa kayong milagro sa loob mismo ng hotel at sa oras pa mismo ng trabaho ninyo. Huwag mo na nga problemahin yung problema ko. Kaya ko to. Papa Dudut, hindi ko pinansin ang sinabi ng kapatid kong si Rochelle. Hindi ko inisip na posible nga akong matanggal sa trabaho. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay masaya ako sa ginagawa ko. Nagtuloy-tuloy yung namamagitan sa amin ni Gael pagkatapos noong nangyari. At dahil ilang linggo na rin naman ang nakalipas ay lumakas ang loob ko at inisip ko na wala namang nakakita sa amin sa pagpasok namin sa bakanting room sa hotel. Kaya nakampante na rin ako. Ilang beses din kasi na nawala ng kuryente noon at hindi ko na lang yon masyadong idinitalye sa kapatid kong si Rochelle. Pagkatapos ng trabaho, lumalabas pa rin kami ni Gael at kung noon ay pakain-kain lang sa restaurant o di kaya ay nagiinuman sa pagkakataong ito ay nagche-check-in na kami sa isang motel. Tuwing sweldo naman ay isinasama ako ng mga staff ko sa inuman nila. Hindi naman ako tumatanggi noon dahil gusto ko rin namang makisama sa kanila pero tuwing nabubuksan ang topics tungkol sa love life, palagi akong nalalagay sa hot seat. Sinabi ko na lang na may lalaki nang nagpapasaya sa akin para manahimik na sila. Hindi na sila nag-usisa kung sino yon bilang respeto na rin sa akin. Hanggang isang araw, Papa Dudut. Inulit namin ni Gael yung ginawa namin noong unang beses na gumamit kami ng vacant room para sa kamunduhan naming dalawa. Pero sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay may nakakita na sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, totoo nga na lahat ng pagkakamali ay may katumbas na parusa. Pagkatapos ng araw na yon ay ipinatawag ako ng GM namin. May kumalat kasi na usap-usapan na nakita kami ni Gael na pumasok sa isang room at magkasama ring lumabas matapos ang halos kalahating oras. Pero sa halip na mahiya ay nagalit pa ako noon. Ipinagpilitan ko na magkaibigan lamang kami ni Gael at walang namamagitan sa amin. Gumawa ako ng dahilan kung bakit kami pumasok ni Gael sa room pero noong i-review ang CCTV, hindi tumugma roon ang mga sinabi ko. Kitang-kita kasi yung paghaharutan namin dalawa habang nasa hallway bago kami pumasok sa room. Mabigat man sa kalooban ko pero bago pa lumabas ang desisyon tungkol sa pananatili ko sa trabaho ay inunahan ko na yon ng pag-resign. Sobrang sama ng loob ko sa mga nangyari. Gusto ko lang namang maging masaya, ang pagkakamali ko lang ay dinala ko sa workplace ko yung kalandian namin ni Gael. Natanggal siya sa trabaho gaya ng inaasahan ko, kaya naman hindi ko alam kung paano ko siya haharapin noon.
Papa Dudut, inilihim ko sa tatay ko ang mga nangyari pero kahit na anong gawin kong pagtatago ay nalaman pa rin niya yon, Papa Dudut. Sabi ni Rochelle, nag-resign ka na raw sa trabaho mo ah. Opo, nag-resign na po ako. Bakit? Maganda naman yung posisyon mo ron. Ang saya-saya mo pa nga magkwento nun tapos ngayon biglang nag-resign ka. Medyo na-pressure lang po ako pa. Na-pressure? At paano ka naman na-pressure? Basta po nahihirapan na ako doon kaya maghahanap na lang ako ng ibang malilipatan. Nahihirapan ka nga ba talaga o baka naman may ginawa kang kalokohan? Pa, yun po ang totoo. Huwag ka nga magsinungaling, Larnie. May kakilala ko na nagtatrabaho sa hotel at naikwento niya sa akin yung nangyari. Buisit ka. Binigyan na nga kita ng pagkakataon para magsabi ng totoo. Pero hindi mo pa rin ginawa. Ipinilit mo pa rin yung kasinungalingan mo. Kasi alam ko po nahuhusgahan niyo ako agad. Bakit hindi? Gawain ba naman tinong babae yung ginawa mo? Makapagsalita naman po kayo, parang wala kayong nagawang kalokohan nung bata pa kayo ah. At talagang gagamitin mo pa yan sa akin? Kung may nagawa man akong kalokohan noon, hindi yun kasing baboy ng ginawa mo. Kababae mong tao tapos papasok ka sa bakanting kwarto na may kasamang lalaki? Isang pagkakamali lang naman yun pa. Pero kung husgahan niyo ko, parang nagkamali na ako buong buhay ko ah. Wes, kung ayaw mong hinuhusgahan ka, huwag kang gumawa ng alam mong mali. Alam mo kung ano pang nalaman ko ha? Yung lalaking kinababaliwan mo, may kinakasama na at may anak pa sila. Hindi ka ba talaga nag-iisip, linti ka? Sino ba nagsabi sa inyo niyan? Si Rochelle? E di sige, magkampihan kayong dalawa. Total pareho naman kayong mapanghusga. Hindi si Rochelle ang nagsabi sa akin. Pinuntahan ko yung lalaki mo. Ano? Bakit nyo naman ginawa yon? Kasi gusto ko siyang kausapin. Gusto ko na layuan ka na niya. Hindi ko nga alam kung bakit nagpapakatanga ka sa lalaking yun eh. Ang dami-daming lalaki dyan na mas matino at hindi pa pamilyado. Pero yung may sabit pa yung pinili mo. Hindi ko itinuro sa'yo paninira na ibang pamilya. Gusto ko siya. Pero wala pa kaming relasyon kaya wala po akong sinisira pa. May relasyon o wala, nung hinayaan mo na may mangyari sa inyong dalawa, paninira pa rin yon. Sinong maniniwala sa'yo na basta tawag lang ng laman yon? Mukhang baliw na baliw ka na nga sa... Tama na po pa! Hindi na nga po kami nag-uusap eh. Tama yan. Dapat lang na hindi na kayo mag-usap o magkita. Kasi hindi magandang tignan. Sorry po. Saka ko tatanggapin yung sorry mo kapag alam kong matino ka na talaga. Pero sa ngayon, magdusa ka sa ginawa mo. Akin na yung susi ng kondo at ng kotse mo. Po? Akin na yung susi ng kondo at ng kotse mo. Ano? Nabigay ka na kakagalaw sa'yo ng lalaking yon? Ang lino ng pagkakasabi ko. Kaya huwag kang tatanga-tanga dyan. Dito ka muna uuwi sa bahay. At ako rin ang mag-aatid sa'yo sa mga lakad mo. Para masiguro kung hindi ka makikipagkita sa lalaking yon. Payo na lang po ang meron ako eh. Mas marami pang mawawala sa'yo kung hindi mo titigilan yung kaibangan mo. Papa Dudut, pansamantala munang binawi ni Papa yung susi ng kondo na ibinigay nila sa akin ni Kuya. Pati na rin yung kotseng ginagamit ko. Mas binantayan nga talaga ako ni Papa. Hindi ko akalain na sa edad kong yun ay may kasama pa akong magulang sa paglabas ko. Pero hindi na lamang po ako nagreklamo para matapos na ang mga usapan. Kung aangal pa kasi ako ay mas tatagal pa yung sitwasyon at mas lalaki pa ang problema namin ng tatay ko. Naghanap ako ng bagong mapapasukan pero habang naghihintay ako ng tawag sa mga inaplayan ko ay inabala ko muna ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Taliwas yon sa nakasanayan ko pero kinailangan kong gawin para patunayan kay Papa na nagpapakatino na talaga ako. Isang buwan din ang tinagal ng pangyayaring yon, Papa Dudut. Wala rin akong pinalampas na misa kaya tuwang-tuwa si Rochelle na may kasama na siya pag wala si Papa. Sa halip na malungkot ay natuwa pa ako sa kinahinatnan ng parusa sa akin ng tatay ko. Doon ko po napagtanto na hindi naman pala talaga ganon kaseryoso yung nararamdaman ko para kay Gael. Kaya naman nag-decide ako na makipagkita sa kanya para mapag-usapan yung nangyari sa amin at linawin
ang mga bagay-bagay, Papa Dudut. Buti hindi ka nahirapang hanapin tong unit ko. Hindi naman yun kasing hirap ng inaakala mo. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Pwede namang i-chat mo na lang. Galit ka ba sa akin? Sino namang matutuwa sa ginawa mo? Natanggal na nga tayo sa trabaho tapos iniwan mo pa ako? Ba't naman ganun? Labo mo eh. Nawalan ako ng gana, okay? Yun yung totoo. Kasi hindi ko na rin alam yung gagawin ko nung time na yon. Sana kinausap mo ako. Kung kinausap kita noon, itatakwil ako ng tatay ko. Ganun ka kaduwag? Hindi ako duwag. Pinipili ko lang yung mga dapat kong tayaan. So hindi ako kataya-taya para sa'yo. May anak ka na dapat mong unahin, Gael. Eh ano kung may anak ako? At kasama mo pa rin yung nanay ng anak mo. Hindi mo ba talaga naiintindihan na kahit saan tignan, ako yung magmumukhang masama. Ako yung magmumukhang kontrabida. Kaya ba kinausap ako ng tatay mo? Kinailangan pa talaga na siya yung lumapit sa akin kasi naduduwag ka. Kaya nga nandito ka ngayon, di ba? Kasi gusto ko nang tapusin yung meron tayo. Anong tatapusin? Eh wala ngang tayo. Ayaw mo ang bigyan ng pagkakataon yung pinagsamahan natin tapos ikaw pa yung may lakas ng loob na sabihing tapusin na natin to? Nakakaloko ka naman yata. Ako nga dapat yung unang susuko eh. Hindi kita pinapunta rito para makipagtalo sa'yo. Gusto kong maayos natin yung hindi natin pagkakaunawaan. Paano nga maayos kung ayaw mong panindigan yung nangyari sa atin? Wala dapat relasyon na mabuo. Yung nangyari sa atin, sige, sabihin mo ng pareho nating ginusto yon. Pero hindi naman porke nakuha mo na ako, tayo na. Parang yun kasi yung gusto mong mangyari. Oo, ganun nga yung gusto ko. Pero ayaw mo. Masyado kang nagmamatigas kahit na alam ko naman na gusto mo rin ako. Akala ko rin eh. Anong ibig mong sabihin? Akala ko gusto kita. Pero nung hindi na tayo nag-uusap, mabilis lang nagbago yon. Kaya na-realize ko na hindi pa naman pala talaga ganun kaseryoso yung nararamdaman ko sa'yo. Malandi ka pala eh. Hayop na katwiran yan. Unang-una pa lang, hindi ka na dapat nagpakita ng motibo. Hindi naman ako naglihim sa'yo, di ba? Sinabi ko na may kinakasama na ako at may anak na kami. Naging totoo ako sa'yo, La Arnie. Tapos ikaw, wala lang? Di ka pala seryoso? Ano yun? Nagtikiman lang tayo, ganun? Huwag kang umarte na parang bago pa to sa'yo. Kaya ka nga nagkaanak, di ba? Kasi lumandi ka rin. Mas malala ka pa nga kasi nagkaanak ka eh. Ako, hindi. Eh di ikaw na. Galing mo pala eh. Ganito ba yung klase ng relasyon na gusto mo? Yung lagi tayong nag-aaway? Kaya nga hindi ko na ipinilit yung sa atin eh. Kasi alam ko na hindi rin naman mag-work. Lalo na kung ganyan yung ugali mo. Mas lalong hindi ko tatagalan yung ugali mo. Sana pala hindi na lang tayo nag-usap. Wala rin naman palang patutunguhan to. Sana nga talaga hindi na lang ako pumunta. Sorry. Huwag ka mag-sorry kung hindi naman bukal sa kalooban mo. Sorry na nga. Pasensya na sa mga nasabi ko. Gusto ko lang talagang linawin na walang pag-asa na maging tayo. Nagkasala na tayo ng maraming beses. Kaya wag na nating dagdagan pa yon. Papa Dudut, mahaba pa yung naging usapan namin ni Gael bago kami tuluyang nagkasundo. Napagkasunduan namin na hindi na namin ipipilit pa kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Kahit saan kasi tingnan ay mali talaga yon. Natuwa naman si Papa nang malaman niya yung ginawa ko. Sinuportahan niya ako sa desisyon ko. Laking pasasalamat ko naman dahil sa kabila ng edad ko ay hindi pa rin ako pinabayaan ng tatay ko. Medyo nahirapan kasi ako na makahanap ng trabaho kaya ginamit na niya ang koneksyon niya sa mga kakilala niya. Pero kahit may backer, pinatunayan ko naman na karapat-dapat ako sa trabahong napasukan ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay happily married na po ako at may isang anak na rin. Isang chef sa restaurant yung napangasawa ko. Mabait siya at maprinsipyo tulad ni Papa. Si Gael naman ay pinakasalan na rin niya yung kinakasama niya para sa anak nila. Hindi na kami nagkikita at hindi na rin nagkakausap.
Sa katunayan ay nauna pa siyang kinasal kesa sa akin. Nabalitaan ko na lang yon sa dati naming katrabaho sa hotel na kasama namin ni Gael ngayon sa bagong workplace niya. Pero bukod doon ay wala kaming naging kahit na anong connection pa. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang aking kwento at maraming salamat po at sa mga bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain na po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, La Arnie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang patlang ay ang puwang o laktaw sa isang guhit. Pwedeng mangyari sa buhay ng tao ang magkaroon ng patlang sa relasyon. Ikaw kabarangay, itutuloy mo pa ba ang relasyon kung galing ito sa isang mahabang patlang? Dear Papa Dudut, ako po si Baby, 61 years old na po ako, retired na po ako sa aking trabaho sa gobyerno. May asawa po ako pero matagal na kaming hiwalay, ikinasal po kami noong 21 years old ako. At 24 years old po siya. Ang tinutukoy ko po ay si Rogelio na 65 years old sa kasalukuyan. Makalipas po ang 3 taon noong magpakasal kami ay nagkahiwalay din kami. Ibig sabihin ay mahigit 30 taon na kaming nagkahiwalay. Mula na magkahiwalay kami ay nagtrabaho na lamang ako ng nagtrabaho para malibang ko ang sarili ko at makalimutan ang aming hiwalayan. Pero kahit na anong kalimot ko ay palagi pa din pong bumabalik sa isipan ko ang galit sa tuwing may maaalala ako o may makikita at madidinig na nakapagpapaalala sa kanya. Naka-move on na po ako at masaya naman po ako pero ewan ko ba kapag may nagpapaalala sa akin tungkol kay Rogelio ay naiinis ako. Ewan kung bakit affected pa rin po ako. Kung ano po ang dahilan ng paghihiwalay namin ay mababanggit ko po ng paunti-unti sa paglawig ng kwento ko. Hindi po ako nanghihinayang kaya lang po sa 3 taon na naging kami ay medyo malalim na po ang nabuo naming pagsasama. Ewan po kahit may mga nanliligaw sa akin noon ay hindi ko pinapansin. Kasi baka maulit na naman ang ginawa ni Rogelio. Hinayaan ko na lamang yung inis ko kapag biglang sumasagi sa utak ko ang nangyari. Kasi sabi ko total ay makalipas ang ilang minuto, nawawala din naman. Kaso Papa Dudut, maliit nga siguro talaga ang mundo dahil sa dinami-rami ba naman ang lugar na magkikita kami doon para sa kulog. Kasi napasakay kami sa isang taxi at sa kamalasang palad nga po ay si Rogelio ang driver. Mabuti na lang ay may tagakalma ako at yun ay ang kaibigan kong si Maya. Mas matanda po siya sa akin ng 1 taon, kaya para sa akin ay mas mature siya at napipigilan niya pag malapit na akong magalit. Kasi mahirap na baka isipin pa ni Rogelio ay affected pa rin ako sa hiwalayan naming dalawa, Papa Dudut. San kayo, Ma? Ikaw? Anong ma? Huwag mo nga ako matawag-tawag na ma. Mamang sasabihin ko, natigilan lang ako. O bakit? Dahil gandang-ganda ka pa din sa akin. Teka, ano nangyayari? May nag-aamok ho. Anong nag-aamok? Tigilan mo nga ako, Rogelio, ha? Magkakilala kayo? Hindi! Anong hindi? Tinawag mo siyang Rogelio. Mukha kasi siyang Rogelio. So ibig mong sabihin, mukha kang baby. Huwag mo ako matawag
ba? Huwag ka nang maingay. Magkakilala nga kayo. Oo, dati ko siyang... Kaaway! Dati ko siyang kaaway. Dati, so ngayon hindi na. Ay, kaaway pa din! Mas mataas na level! May ganon. Mapaggawa talaga yun ng kung ano-ano eh. Ano? Anong sabi mo? Sabi niya, mapaggawa ka daw ng kung ano-ano. Nadinig ko. Huwag ka na nga sumabat. Paano kayo naging magkaaway? Ibig sabihin, hindi pa niya nakwento sa'yo. Dahil hindi ako madaldal. Hindi ka naman madaldal. Mahilig ka lang magkwento ng buhay natin sa mga tao. Buhay natin? Walang natin! Ano to? Anong hindi ko alam? May nililihim ka ba sa akin? Huwag kang nga maarte. Nakwento ko na sa'yo yung Rogelio na yan. Ah, yung nanloko sa'yo. Iniwan ka tapos nagmukha kang tanga. Tumahimik ka nga. Wala akong sinabi nagbuka akong tanga. We, Tumahimik ka na nga lang. Ako nang bahala dito. Saan ba kayo pupunta? Ano ba pakialam mo? Natural, makikialam ako. Taxi to. Gusto mo lang malaman kung saan ako nakatira eh. pwede din naman para alam niya kung saan niya tayo ihahatid. Sabi ng itik mo yung bibig mo eh. Ako nang bahala dito. Siguro naman, sasabihin mo na kung saan kayo. Subukan mo lang na dalhin kami sa kung saan sisigaw talaga ako. Ang labo mo, te. Kung ayaw mo magpahatid, pwede ka naman bumaba. Bastos! Ano ka ba? Sala sa init, sala sa lamig. Ganyan talaga siya. Ano? Kung makapagsalita ka parang kilalang kilala mo ako ah. Natural. 3 taon tayo nagsama, no? Sige, ipagyabang mo pa! Okay lang ako. Huwag niyo akong pansinin. Usap lang kayo. Ayoko makipag-usap dyan. Oh, edi ako na lang makikipag-usap. Mabuti pa nga. Ako na, O di ikaw na. So, saan kayo? sa PGH. Anong gagawin natin doon? Tumahimik ka na lang. May sakit ka ba? Wala, huwag ka maingay. PGH? Kakasabi ko lang, di ba? Okay. Ang init naman itong taxi na to. Baka sinasanay ka na. Bastos ka talaga. Anong bastos sa sinasanay ka? Ang gustong sabihin niyan, sinasanay ako sa init para sa pagpunta ko sa impyerno. Impyerno? Kanina sa PGH ka lang pupunta, ngayon sa impyerno na. Sino ba kasi kakampi mo? Ikaw naman, pinaparelax lang kita. Init ng ulo mo eh. Papa Dudut, kahit na hindi kami pupunta ng PGH ay doon kami nagpababa para lamang wag malaman ng Rogelio na yon kung saan ako nakatira. Kaso po ay nabigla ako pagbaba namin na na-realize ko na malayo pa po pala ang bahay namin sa PGH. Kaya yun, naglakad tuloy kami ng malayo. Nakakainis po Papa Dudut kasi ayaw kaming pagbayarin ng Rogelio na yon. Akala siguro wala kaming pera. Naiinis po ako kaya naalala ko noong nag-date kami dati, ang yabang kasi. Gustong mag-taxi yun pala ay wala siyang dalang pera. Kesyo naiwan daw niya ang pera niya, ang pitaka niya. Tapos ang nakakainis sa akin ay pinabayaran yung metro ng taxi. Ibabalik na lang daw niya. Nagkataon namang wala rin po akong dalang pera noon. Inisip ko kasi na wala naman akong gagastusin dahil sagot niya naman lahat kaya hindi ako nagdala ng pera, Papa Dudut. Kundi ba naman po siya siraulo noong nalaman niyang wala kaming pera pareho, ang sabi ba naman sa akin ay pagbilang niya raw ng 3 ay tatakbo daw kami. Pinaghandaan ko po ang date na yon kaya ang taas po ng takong ng sapatos na suot ko noon. Paano ako makakatakbo? Ayun yung loko-loko, itinuloy ang kanyang plano. Bigla siyang tumakbo. Tumakbo na nga na hindi pa nagbibilang ng 1, 2, 3, di na iwan ako. Ako lang tuloy yung nadala sa presinto. Opo, Papa Dudut. Umabot sa presinto yung kabalbala na yon ni Rogelio at ako ang nagrabyado. Bumalik naman po siya para bayaran yung taxi at pinakiusapan yung driver na huwag na akong sampahan ng reklamo. Pinakawalan naman po ako. Kaso yung kahihiyan na nangyari sa akin, yun ang hindi ko makakalimutan at kinaya. Pero dahil mahal ko siya, konting lambing, konting sorry, ayun, pinatawad ko pa. At heto na nga Papa Dudut. Makalipas ang mahigit 3 dekada ay nakita ko ulit ang pagmumukha niya.
Baby, Anong ginagawa mo dito? bumibili ng kahoy. Sira ulo ka ba? Drugstore to, kahoy ang bibilin mo. Oh, alam mo naman pala. Huwag mo nga akong pinipilosopo ha. Yung tanong mo naman kasi, parang hindi na pag-isipan. Huwag mo akong binibwisit ha. Nako, lagi ka namang nabibwisit eh. Oo, pag nakikita ko yung pagmumukha mo. Bakit kasi sumusunod ka sa akin? Sira ulo, bakit naman kita susundan? Ewan sa'yo, ikaw ang sumusunod eh. Hoy, hindi ako sumusunod sa'yo ha. Oh, bakit nalaman mo na nandito ako? Ano ba pakialam ko kung nasaan ka? Bakit kita susundan? Ano ako, tanga? Malay ko sa'yo. Hindi ako tanga. Ako ba ang nagsabi? Ako, tigilan mo nga ako ha. Okay, so wag mo na akong istorbohin dahil bibili ako ng gamot. Yak! May sakit ka na nakakahawa no? Wow naman! Ikaw, sige, bumili ka na nung pampakalma. Ang bilin mo yung para sa kabayo, para mas umepekto. Oy, sige lang. Busitin mo pa ako. Ewan, makabili na nga ng gamot ko. Hoy, uunahan mo pa talaga ako ha? Natural, nauna ako sa'yo eh. Napaka-ungentleman mo talaga. Wow naman, ang gentleman agad. Natural! Hindi ka nagbibigay sa babae. Ano bang naibigay mo sa akin dati? Konsumisyon! Oh, nasa na ang usapan? Paano napunta dyan? Umiiwas ka na naman. Lagi ka namang ganyan. Natural, pagbili lang ng gamot ang pinag-uusapan, bigla mong ipapasok yung dati. Kasi nga napapahiya ka dahil totoo. Oo na, totoo na kung totoo. Okay na. Oh, wag mo na akong guluhin. Hoy, hindi kita ginugulo ha? Dahil wala akong pakialam sa'yo. Dahil wala na akong pakialam sa'yo. Bakit kinakausap mo pa ako? Bakit natatakot ka na? Maungkat ko ang mga pinagagagawa mo noon? Alam mo, para kang plakang paulit-ulit. Sinong sirang plaka? Wala akong sinabing sira. Sabi ko, paulit-ulit. Ano ba yung paulit-ulit? Hindi ba sira? Sa'yo na naman ang galing yan, ha? Ang lakas mo talagang mambwisit. Ano na naman ang ginawa ko? Kung bubwisitin mo lang din ako, wag mo na akong kausapin. Sino bang nakipag-usap? Ay, sino bang tumawag sa akin? Baby, Huwag mo nga akong tawagin baby, wala na tayo ha? anong itatawag ko sa'yo? Ang sinasabi ko, kung tatawagin mo akong baby, wag mong lambingan. Ano? Anong nilalambingan? Normal ko lang sinabi. Normal! Wala nang nakapila. Mamaya mo na ako kausapin. Sandali! Aray! Arte nito, hinila ko lang yung t-shirt ko, makaaray. Nakurot mo ko. Sensitive ka? Masakit talaga. Arte, Bahala ka nga. sandali nga. Ano ba? Masisira ang t-shirt ko kakahila mo. Mumurahin kasi. Sino yun? Ha? Hoy! Bumalik ka rito, bastos! Papa Dudut, hindi ako papayag na unahan niya ako sa counter. Kaya hinabol ko siya at nahila ko ang kwelyo ng damit niya. Ayun dinapahinto siya. Tapos nung ako na ang pupunta sa counter bigla niyang hinila ang bag ko na dala ko. Kaya naman nahulog. Tapos saka siya tumakbo papunta sa counter. Inaway ko siya. Hindi ako nagpadaig sa kanya at handa ako makipagsabayan ng mga oras na yon. Ayaw talaga niyang magpatalo kaya nauwi sa away ang usapan. Sigaw ako ng sigaw tapos siya ay malumanay lang magsalita. Saka ko na-realize na ginagawa niya akong masamang tao sa mata ng mga nandun sa drugstore. Napansin ko na pinagtitinginan na kami ng mga tao pero kahihiyan na Papa Dudut. Kaya naman tinuloy ko na lamang yung galit ko. Kaso nilapitan kami ng security guard tapos sinabihan kami na sa labas na daw kami mag-away kasi nakakaistorbo sa ibang mga customers. Pag lumabas po ako ay mas mapapahiya ako kasi parang tinanggap ko na ako ang may kasalanan. Doon biglang sinabi ng guard na tatawag daw siya ng pulis ay medyo natakot na ako. Kasi paano kung tumakbo na naman si Rogelio at ako na namang mag-isa ang maiwan. Di ako naman ang madadala sa presinto. Kaya sabi ko sa guard na hindi ako lalabas kung hindi lalabas itong si Rogelio. Napilitan yung guard na palabasin din si Rogelio. Pagdating sa labas, ako pa ang sinisisi ni Rogelio. Ang kapal ng mukha niya. Hindi naman ako magsisisigaw doon kung hindi niya ako binibwisit. Pinalabas kaming pareho ng wala pang nabibili. Mabuti na lang po at may dalawang drugstore pa sa malapit kaya
Sinabihan ko kaagad siya na doon ako sa drugstore sa kaliwa bibili at wag na siyang sumunod pa. Kaya naman naghiwalay kami at doon siya sa drugstore sa kanan bumili. Kaso Papa Dudut, pagdating ko naman doon sa counter noong drugstore na pinuntahan ko, nawawala ang reseta ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nawawala po ang reseta ko, Papa Dudut. Paano ko makakabili ng gamot ko? Hindi ko naman po kabisado ang mga pangalan ng mga gamot para sa aking maintenance. Isa pa po, kahit kabisado ko ang lahat ng pangalan ng gamot ay hindi naman pwedeng basta bilhin na lamang yung ibang gamot doon dahil kailangan talaga ng reseta. Sino pa ba ang gagawa nun sa akin kundi yung kampon ng kung anong kadiliman na si Rogelio? Kaya naman sinugod ko kagad siya doon sa pinuntahan niyang drugstore. Nakita ko siya malapit na doon sa counter at nakangiti pa. Tuwang-tuwa ang siraulong yon sa ginawa niya sa akin. Hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut, hinampas ko siya sa balikat ng pagkalakas-lakas. Ang arte ng loko-loko, ang lakas ng sigaw kung makaaray. Napatingin tuloy lahat ng tao sa amin. Pero kahit na ganoon ay hindi ako natinag dahil kailangan kong gawin ang pakay ko. At yon ang kunin ang reseta na kinuha ni Rogelio sa akin, Papa Dudut. Aray! Arte mo? Sige, mag-iskandalo ka. Anong eskandalo? Hinampas mo ako. Tama lang sa'yo yan. Ano na naman ang problema mo? Ikaw ang malaki kong problema. Bakit ka ba nandito? Ano ba? Gusto mo ba sa'yo lahat ng drugstore dito? Drug addict ka ba? Ako ba ang pagbibintangan mo? Ikaw ang adik. Sino ba ang praning na biglang susugod dito tapos mga hampas? Ako, pero hindi ako praning. Anong hindi? Ang lakas ng tama mo na susugod dito. Bakit sa'yo ba to? Alam mo, mamaya na lang ako bibili. Pag nalaklak mo na yung bibilin mong gamot pampakalma. Hindi ako bibili ng pampakalma. Anong bibilin mo? Pampaganda. Walang nabibili dito na himala. Yang bunganga mo talaga basura. Ewan sa'yo, aalis na ako. Mamaya na lang ako bibili. Huwag kang alis. Ang lakas ng tama mo. Isoli mo muna sa akin yung kinuha mo. Ano na naman yung kinuha ko sa'yo? Kinuha mo na nga ang dignidad ko at kahihiyan ko. Tapos ngayon kukunin mo pa ang reseta ko. Saan ka ba nang gagaling? Aba, namimiloso po ka pa? Eh di sa labas, sa pa ba ako manggagaling? Ang sinasabi ko, saan na naman galing yung hugot mo na kinuha ko ang dignidad at kung ano-ano pa sa'yo? Hindi mo na mababalik ang mga nangyari dati pero ibalik mo yung reseta ko. Ano bang pakialam ko sa reseta mo? Ilabas mo na! Huwag kang bastos. Sira ulo, yung reseta ko ang ilabas mo. Sinabi ko na, di ba? Wala akong pakialam sa reseta mo. Ano naman ang gagawin ko dun? Natural, itatago mo para mahirapan akong bumili ng gamot. Wala akong pakialam sa reseta mo dahil may sarili akong reseta. Hindi naman ako inggiterong tulad mo, no? Ilabas mo na! Sabi ng ilabas mo eh! Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan na naman tayo. Ako nahihiya! Ikaw ang walang hiya! Nahihiya ka pero ikaw ang nag-eeskandalo. Ilabas mo na yung resibo ko! Naku, nanggigigil na ako sa'yo, ha? Oh, resibo naman ngayon ang hinahanap mo. Wala akong sinabi resibo. Ang sabi ko, reseta! Kita mo na, bintangera ka na, sinungaling ka pa. Nanggigigil na talaga ako sa'yo. Okay na yung reseta ko! Baby! Ay, naku, mabuti dumating ka. Bakit? Tulungan mo nga ako sa tiyonggong ito. Nag-aaway na naman kayo? Correction lang, Maya. Inaaway na naman ako. Ay, oo nga. Baby, inaaway mo na naman siya. Tumahimik ka nga, ako yung kampihan mo. Paano kita kakampihan? Eh, hindi ko pa nga alam ang nangyayari. Pareho lang ng dati. Yang kaibigan mo, sumugod na naman at ang daming ibinibintang. Ang bintang hindi totoo. Kapag totoo, ang tawag doon, katotohanan. Parang malabo yung sinabi mo. Tumahimik ka na nga lang. Maya, pakihila na sa kulungan niya yung kasama mo. Ikaw ang ipakukulong ko kapag
Hindi mo sinoli yung... Wala akong kailangang isole. Isoli mo! Wala akong kinukuha. Sinungaling! Bintangera! Aray! Nakakarami ka na ha? Anong gagawin mo, ha? Ha? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige! Para makita ng mga tao kung gaano ka kasama! Sandali, ano bang problema? Ewan ko dyan sa kaibigan mo. Baby, anong problema? Kita mo? Hindi masabi ng hunghang na yan. Palibasa kasi, guilty! Sandali, para akong bola ng pingpong. Ano muna yung nawawala na kailangan isauli? Reseta niya raw. Kita mo? Eh di nasa iyo nga! Baby, kaya ako pumunta dito. Mamaya na yan, Maya. Kunin muna natin yung reseta ko sa lalaking yan. Wala nga sa akin. Wala talaga sa kanya. Ano bang wala? Eh kinuha nga niya. Hindi niya kinuha. Eto, nasa akin. Naiwan mo sa bahay kaya hinabol ko sa'yo dito. Napahiya ako ng sobra, Papa Dudut. Parang nanigas ako sa kinakatayuan ko. Eto naman kasing si Maya hindi pa kaagad sinabi na nasa kanya ang reseta ko. Lalo kong napahiya na may kasabay na gigil kasi noong tingnan ko ang itsura ni Rogelio, yung matay parang nanlilisik at yung labi ay nakangisi na. Demonyo lang ang makagagawa noon. Hinila ko si Maya palabas pero parang ang bigat ng mga paa ko. Parang pakiramdam ko lahat ng tao sa drugstore ay nakatingin sa akin at pinagtatawanan nila ko. Gusto kong kainin na lamang ng lupa ng oras na yon para bigla na lamang akong mawala na. Siguradong nagdiriwang na naman si Rogelio dahil sa pagkakapahiya ko. Napakaswerte talaga ng Judas na yon. Parati na lamang nasasagip ng pagkakataon. May samang kukulam talaga. Paglabas ng drugstore doon pa lamang bumilis ang lakad ko. Halos magmukhang tumatakbo na ako sa paglalakad ko ng sobrang bilis. Eto namang si Maya, hindi ko alam kung takang-taka o tawang-tawa sa mga naganap. Pero dahil nga sa mga nangyaring yon, ay mas nadagdagan pa ng isang level ang galit ko kay Rogelio. Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Hindi ko makakalimutan yon kaya sinabi ko sa sarili ko na gaganti ako, Papa Dudut. Bilisan mo. Bakit? Baka nandyan pa yung Judas. Sino? Si Rogelio? Eh, sino pa ba? Bakit naman siya naging Judas ikaw ang nagkamali? Ano bang sinasabi mo? Ako yung Judas? Ano ka ba? Hindi. Uy, akala ko ako yung sinasabihan mo ng Judas eh. Hindi, no. Babae ka kaya hindi ka Judas. Ano? So kung may babaeng counterpart si Judas, ako yon? Sinasabi mo na ako si Maria Magdalena? Hindi si Maria Magdalena nagsisi. Ikaw di ka naman nagsisisi. Uy, bakit ako magsisisi? Wala naman akong kasalanan. Sinugod mo yung tao sa tindahan ng gamot, sinaktan at pinagsisigawan. Uy, buti nga sa kanya. Ayun tuloy, nakarma ka at napahiya sa harap ng mga tao na sa loob ng tindahan ng gamot. Ako naiinis na ako sa'yo, ha? Kailangan magising din paminsan-minsan. Gising ako! Gising na gising! Ibig mong sabihin na sincere ka sa ginawa mo kanina. Buong puso! Teka para mas hindi ako ligaw, pwede mo bang ikwento sa akin ang punot dulo? Naku Mars, hindi mo kakayanin. Pipilitin kong kayanin. Ay, ayoko na sanang maalala. Anong ayaw mong maalala halos araw-araw inaalala mo? Litong-lito na nga ako kung saan ako pipick up. O eto na nga, ikukwento ko na. Sige, simulan mo. Galit ako dun sa Rogelio na yon. Yun ang simula. Galit ka agad. Hindi pa, paumpisa pa lang yon. Sino ba nagkukwento? Ikaw. O kaya hayaan mo ako. O siya, sige. Ay basta, ganito na lang. Sisimulan ko yung kwento sa panahon bago pa kami ikasal. Ang saya-saya namin noon. Tapos? Ito naman, hindi makapaghintay, pambihira ka. Paano? Pagkasabi mo ang saya-saya nyo noon napatingin ka sa langit at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Ganon kasi dapat magkwento, yung nararamdaman ng mga nakikinig. Okay, naramdam ko na. Pwede ituloy mo na? O yun nga, masaya kami. Halos walang makakahadlang sa pagmamahala namin noon. O, gano'n naman pala Oo, kada kilos ko, nandun lagi si Rogelio. Tapos? Ayaw niyang may mangyayari sa akin. Sobrang protective siya. Oh,
Lagi siya nagtatanong kung nasaan ako. Masyado siyang nag-aalala pag wala siyang balita kung nasaan ako o kahit kahihiwalay pa lang namin. Naghiwalay na kayo? Hindi pa. Ano ba naman ito? Naghiwalay lang kami ng uuwian. Ah, okay. Oh, eto na. Minsan, may lumapit sa akin na lalaki. Abay, nagulat ako. Nasa tabi ko na kagad siya at nakaakbay. O mabuti. O minsan naman, yung lalaking kausap ko, kaibigan ko na ha. Pero sobrang protective pa rin siya. Ayaw mo nun? Gusto ko. Natutuwa nga ako eh. O ayun naman pala eh. Wala naman palang problema. Wala nung una. Pero nung mga sumunod na, ayun, nagkakaproblema na kami. Tulad ng, Napakaseloso niya. Pero pag ako nagsiselos, ayaw niya. paano ayaw? Ay kasi minsan noon, may nakita akong babaeng kasabay niya. Aba, nagtatawanan ng dalawa. Parang iba yung body language nila. Ayun, nagdilim yung paningin ko. Sinabunutan ko yung babae. Agad? O parang kumikirengking na eh. Nung umakbay na talaga kay Rogelio, aba, hindi na ako nakapagpigil. Umakbay? Medyo foul nga yun. So yun palang dahilan ng hiwalayan nyo, yung pambababae niya. Hindi pala siya ng bababae. Eh sino yung kasama niya? Yun pala yung matagal na nasa ibang bansa na ate niya. Ha? So pinaghiwalay kayo ng ate niya? Hindi, ako mismo nakipaghiwalay. Kasi naman, napahiya ako. Ano? Yun ang dahilan? At ikaw ang nakipaghiwalay? Oo, At ikaw pang may ganang magtanim ng galit kay Rogelio? huwag mo na nga akong questionin. Nangyari na yun eh, matagal na, kalimutan na natin. Ikaw kaya, subukan mong kalimutan at subukan mong magpakumbaba. Kung hindi na kayo magkakabalikan, wala na tayong magagawa. Ang importante, mag-sorry ka sa kanya. Saka na yan, tara na nga. Papadudot, ako naman ang may kasalanan pero hindi pa ako handa na aminin yon. Sobrang napahiya ako dahil sa kanya kaya ang naging depensa ko ay ang magalit ng husto. Mahigit 30 taon na po kaming hiwalay kaya dapat ay okay na ako pero ewan ba kung bakit ako biglang nagalit na naman noong mapasakay kami sa taksing minamaneho ni Rogelio. Bakit kasi kailangan pa na makita ko ulit siya? Hindi ko tuloy alam kung sadyang pinaglalaroan ako ng pagkakataon kasi may pagkakataon na nanonood kami ng sine ni Maya. Nasa loob na kami pero hindi pa nagsisimula yung pelikula. Si Maya bumili na muna ng makakain at maiinom namin, ako naman ay nagbantay sa inuupuan namin. Nang may biglang nagtanong kung may nakaupo sa bakanting upuan sa kanan ko. Ang sabi ko naman ay wala. Kaya naman umupo doon yung nagtanong. Ewan ko kung bakit hindi ko siya nabosesan. Isa pa ay madilim at hindi ko naman tinignan ang mukha nung nagtanong. Kaya nung pag-upo niya ay nagkagulatan kami. Si Rogelio na naman at sa dinami-rami ba naman ng sinihan at sa dinami-rami ng oras at sa dinami-rami ng palabas. Bakit naman nagkataon na pareho pa kami ng panonoorin sa parehong sinihan at eksaktong oras? Papadudot, bigla na namang nagdilim ang paningin ko. Alam ko na madilim po talaga sa sinihan pero nagdilim po talaga ng husto ang paningin ko. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, para bang may nakatagong memorya sa isipan ko ang biglang na-unlock ng mga oras na yon noong nasa sinihan kami ni Rogelio. Naalala ko na ang saya-saya namin noon. Naalala ko na madalas na sobrang saya namin habang nanonood ng sine. Tapos ay lagi kaming bumibili ng popcorn at soft drinks. Naalala ko rin na lagi niyang pinapahiram sa akin ang jacket niya pag giniginaw na ako. Palagi ko kasi talagang kinakalimutan yung jacket ko para ipahiram niya sa akin ang dala niyang jacket. Ganon po kami lagi, walang palya. Minsan nga po ay wala siyang dalang jacket kaya inakbayan na lamang niya ako para hindi ako ginawin. Inaamin ko, Papadudot, kung may salitang pabebe noon ay ako po yun, Papadudot. Si Rogelio naman ay wala ring palya sa pag-i-spoil sa akin. Bigla ko ring naalala na tuwing pagkatapos naming manood ng sine, kakain kami sa labas. Doon kami sa paborito naming kainan sa Carriedo madalas dumediretso.
Wala na po yung restaurant na yon ngayon kaya nalungkot po ako. Iba na ang nakatayong establishmento sa pwesto na yon. Naging grocery na siya. Kaya po nung maghiwalay kami ay palagi pa rin po akong kumakain doon sa restaurant. Nung naging grocery na ay nagpupunta pa rin ako kahit na wala naman akong bibilhin. Tinatansya ko kung saan yung pwesto ng mesa na madalas naming pwestuhan noong restaurant pa lamang siya. Tatayo lang ako roon tapos ay babalikan ang mga ala-ala naming dalawa. Mga masasayang araw naming magkasama na nagsusubuan ng spaghetti tapos ay sasadein kong malagyan ng sauce ang gilid ng labi ko. Magmamaang-maangan pa nga ako na hindi ko alam na may naiwan palang spaghetti sauce para punasan niya ng tissue. Gusto niya rin na sabay kaming iinom ng juice kasi gusto niya na nagtotoast kami bago uminom at saka niya sasabihin ang mga salitang mahal na mahal kita. Hoy! Ano ba? Anong nangyayari sa'yo? Anong ibig mo sabihin anong nangyayari sa akin? Wala! Anong wala? Para kang may sapi. Ano pa pinagsasasabi mo? Nakatitig ka sa akin at nakangiti ka. Kapal mo ha? Bakit naman kita tititigan? Ewan sa'yo. Kaya nga ako nagtataka eh. Yang guni-guni mo, kasing bopol mo. Alam mo, kalimutan mo na. Nag-alala lang naman ako sa'yo. Kasi para kang papunta na sa kabaliwan kung makatitig at makangiti sa akin kanina. Tigilan mo na ang gumawa ng kwento. Mapaggawa ka talaga ng kwento eh. Bakit hindi ka kaya mag-writer? Bakit hindi ka magpatingin? Kapal mo. Kahit nagkaedad ako, madami pa rin tumitingin sa akin. Sa kinikilos mo, maski naman sino mapapatingin sa'yo. Ano? Sabi ko, sa doktor ka magpatingin. Bakit ako magpapatingin sa doktor? Tanan mo na nga ako. Bakit ka na naman nandito? Bibili ako ng kahoy. Alam mo kung may kahoy man dito, kanina ko pa yung inihampas sa'yo. Patawa ka kasi. Alam mo nang nasa sinehan tayo. E di manunood ako ng sine. Pwes doon ka sa iba pumwesto. Pupunta ba ako dito kung may mauupuan pa sa iba? O di tumayo ka doon sa likod. Boses mo, nakatingin na naman ang mga tao. Umalis ka na kasi para matahimik kami. Tahimik naman lahat. Ikaw lang ang maingay. Basta wag ka dito. Ayaw kitang katabi. E di dyan ka sa kabila umupo. Si Maya dito. Saan mo siya pauupuin? E di dyan sa inuupuan mo. Magpalit kayo para hindi tayo magkatabi. Bakit ba ikaw ang kailangan magdesisyon? Asawa ba kita? Sa totoo lang, oo. Asawa mo pa rin ako. Dahil hindi naman tayo nagdiborsyo. Baliw ka pala eh. Wala namang diborsyo dito sa Pilipinas. Mismo. So asawa pa rin kita. Yak! Wow! Makaayak ka. Piling mo naman may gusto pa din ako sa'yo. Piling mo patay na patay pa din ako sa'yo. Piling mo hindi pa nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. At piling mo mahal pa kita. Hello! Nakakatawa ka. Lumalabas sa bibig mo yung mga nararamdaman mo eh. Alam mo kadiri ka talaga. Lumayo ka na nga dito. O Rogelio, mabuti naman na imbita ka ni baby. Hoy, anong naimbita? Pakialam ko dyan. Parang singaw na basta na lang sumusulpot. Palibasa may gusto pa sa akin eh. Diyan ka na lang sa tabi niya maupo. Inagawan ka na ng ulupong na to ng pwesto eh. Oh, anong nakakatawa? Shh! Nakatingin na yung mga tao. Yan ang pagsabihan mo. Yung ilusyonadong matanda na yan. Wow! Nahiya naman ako na sabihan mo akong matanda. Totoo naman na. Di ba magkasing edad lang kayo? Excuse me, di hamak na mas matanda sa akin ng ilang taon yan ano? Hindi ba nung nagbayad ka, ginamit mo yung senior citizens card mo? Ayan ka na naman eh. Alam mo, malapit na magsimula ang palabas. Kaya tumahimik na tayo. Mabuti pa nga. Malis ka na nga muna dito. Bakit? Gusto niyo mag-usap na dalawa lang kayo? Saan ako pupwesto? Alam mo, sasabunmutan na kita. Hindi ka ang pinapaalis ko. Yang Rogelio na yan. Hindi ako aalis. Mabuti pa magpalit tayo ng pwesto para hindi kayo magkatabi. Yun nga ang sinabi ko sa kanya. Ayoko nga. Oh, di dyan ka lang. Basta, tumahimik na tayo. Mabuti pa nga. Ayan na, magsisimula na yata. Patay ng ilaw sa likod eh. Yung braso mo, huwag mo ipatong dyan. Gusto mo lang akong mahawakan eh. Wow! Papadudod, habang nagtatalo kami ni Rogelio ay nainis ako sa mga nadidinig ko na pagpupuna. Tulad ng shhh.
Maya-maya akala ko kung ano na yung umiilaw sa katawan ko, yung si Q pala ay nagpa-flashlight na sa akin. Nainis nga po ako kasi nakakaistorbo siya. Ang mas nakakainis pa ay noong pinalabas ako ng gwardya. Hindi naman po ako papayag na hindi mapalabas si Rogelio kaya ayon, pinalabas din siya. Alam nga namang hahayaan ko lamang na maiwan doon si Maya kaibigan ko yon. Kaya sabi ko sa gwardya ay palabasin din si Maya. Sa makatuwid ay pinalabas kaming tatlo, Papa Dudut. Si Rogelio po ang lakas mambuisit. Hindi man lang nagalit nung pinalabas siya. Mas galit na galit pa po si Maya kasi gusto niya talagang panoorin ang pelikula. Para nga pong mapakalma ko si Maya ay sinabi ko na lamang na ipapasyal ko siya sa parke at sagot ko lahat basta huwag na lamang siyang magalit. Pumayag naman siya kasi mahilig sa libre ang kaibigan kong yon. Tsaka kung tutuusin ay hindi niya talaga kailangang magalit kasi ako din naman ang sumagot ng sine namin. Noong nasa park na kami ay sinigurado ko na wala si Rogelio. Mahirap na po, baka sinundan na naman niya ako. Noong masigurado ko na wala na siya ay saka kami naglibang ni Maya. Habang naglilibang kami ay kinuwento ko kay Maya na madalas kaming mamasyal sa parke ni Rogelio noon. Tuwing hapon paglabas ko sa trabaho, sa parke kami dumediretso. Nakwento ko rin na hindi boto ang mga magulang ko kay Rogelio, kaya nang minsang mahuli kami sa park na magkasama ay pilit kaming pinaghiwalay ng tatay ko. Pero pinaglaban ako ni Rogelio kahit na anong sinabi sa kanya ng tatay ko ay hindi siya nagpaapekto. Hinarap niya ang tatay ko at sinabi kung gaano niya ako kamahal. Kahit ayaw ni tatay sa kanya ay hindi na lamang ito nagsalita pa. Parang napahiya din si tatay dahil nakita niya kung gaano ako pinanindigan ni Rogelio. Madami po sana akong ikikwento kay Maya kaya lang ay bigla naman akong nainis. Paano ba naman ay habang nagkikwento ako itong si Maya biro ng biro na kinikilig daw ako. Kaya itinigil ko ang kwento at sinabing maglakad na lamang kami. Natapos naman ang araw na hindi namin nakita si Rogelio. Mabuti na lang talaga at hindi naman siya nakita at nakapamasyal kami ng matiwasay ni Maya. Pero lingid sa kaalaman ko ay isang araw na naman sa buhay ko ang magugulo, Papa Dudut. Bakit walang jeep? May strike ba? Jeep? Hindi naman dito sakayan ng jeep, doon sa kabila. Eh bakit nandito tayo? Eh sige, ikaw ang bumuhat lahat ng mga pinamalengke natin. Ano? Hindi mo ako tutulungan? Ang bigat kaya ng mga yan. O paano? Maglalakad na lang siya mag-isa papunta sa atin. Piloso po ka talaga kaya nga dito tayo maghintay mas malapit. Dito dumadaan yung mga taxi. Ah, taxi naman pala. Maganda yan naisip mo. Umaangal kasi kagad eh. Nagtatanong lang. Kaso ang tagal naman ng taxi. Patience. Ang init. Baka sinasanay ka lang. Sige. Simulan mo yung biro na yan. Eh na nga ba sinasabi ko eh. Yan ang natutunan mo dun sa Rogelio na yun eh. Ang piko nito. Oy, bakit kasi ang daming gagayahin? Yung panglalaking yun? Okay na. Tapusin na natin ang usapan tungkol kay Rogelio para mapayapa ang bibig mo. Mabuti pa nga. Wag mo nang mababanggit kahit pangalan lang ng Rogelio na yon. Bakit mo binanggit? Sinasabi ko pa lang. Mula ngayon, huwag mo nang masasabi-sabi ang pangalan ng lalaking yon, ha? Pangalan? Rogelio nga! Ayan, ikaw ang nagbanggit eh. Alam mo, pinaglalaroan mo na naman ako porque naiinis ako, ha? Umagang-umaga kasi aburido ka na naman. Basta, huwag mo nang mababanggit yon para hindi masira yung umaga ko. Hindi na nga. Alam mo naman na may sa impacto yon. Baka mamaya biglang sumulpot yun dyan. Ay, ayun may taxi! Taxi! O ayan, nagbaba ng bintana. Ikaw? Bakit gulat na gulat ka? Kita mo na, Maya, oh. Sabi ko na sa'yo, may sa impacto talaga to eh. Sasakay ba kayo? Oo. Hindi! Anong hindi? Huwag na tayong umarte, ang hirap sumakay. Ayoko. O di mauuna na ako. Dadaling ko na lahat ng pinamili natin tapos antay ka na lang dyan ng darating na ibang taxi ha. Ano? Iiwanan mo ko dito? Eh ayaw mo sumakay eh. Sakay ka na, Maya. Pabukas ng compartment. Sandali, tutulungan kita.
Ang dami nitong binili nyo ah. Anong meron? Pakialam mo ba? Hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Wala ka bang naaalala sa petsa sa Sabado? Maya, tumigil ka na ha. Ah, birthday ni baby. Mamaya, pakibati mo na lang ako sa kanya. Sige, makakarating. Hoy, huwag niyo akong pag-usapan, nandito lang ako. Tara na, Maya. Ano, baby? Sigurado ka ba magpapaiwan ka? Masyado ka mapilit. Oo na, sasabay na. Parang iba itong taxi mo. Dalawa ang taxi ko. Nagre-relyebo kami nung isang kaibigan ko. Ang dala niya ngayon yung gamit ko dati, kaya ako ang naglabas nitong taxi na to. Ah, ang dami mo na palang taxi. Dalawa pa lang naman. Yabang. Ano yun? Ewan, Mabalik tayo sa mga taxi mo. May bala ka pa bang dagdagan? Oo, para mas lumaki ang kita at makatulong sa iba. Pinundar ko talaga to para sa minamahal ko. sus! Kala naman magsiselos ako. Nakailang asawa ka ba, Rogelio? Grabe naman yung tanong mo. Isa lang. Kita mo na, nag-asawa pa ulit. Anong nag-asawa uli? Hindi na ako nag-asawa. Isa lang ang asawa ko. Ikaw. Papadudot na bigla ako sa sinabi ni Rogelio. Hindi na siya nag-asawa ulit at sinabi niya na wala na siyang nakarelasyon matapos ang hiwalayan naming dalawa dahil iisa lang daw ang mahal niya. Minahal at mamahalin niya. Papadudot, hindi ko alam kung anong nangyari at bigla na lamang akong napaiyak. Hindi basta iyak kundi hagulhol. Itinigil ni Rogelio ang taxi at pinainom ako ng tubig. Nang nagkaaminan kami na mahal pa namin ang isa't isa ng mga sandaling yon, ay hindi na din at ako ay hindi na rin nagkarelasyon noon kasi sabi ko ay maayos naman ang lahat. Naghintay ako, naghintay pero hindi na bumalik si Rogelio hanggang kinalimutan ko na ang umibig at magmahal. Si Rogelio naman daw ay naghintay din ng kausapin ko siya. Kasi kilala niya daw ako na hindi makikipag-usap habang hindi pa handa at paghanda na ako ay ako na mismo ang lalapit. Kaso hindi na nga po ako lumapit sa kanya. Kaya tulad ko ay siya ay naghintay na lamang, naghintay. Nagantayan lamang pala kami hanggang sa umalis na nga lang po siya sa lugar namin at inakala kong hindi na babalik dahil may iba ng pamilya. Mahigit 30 taon na hindi kami nag-usap dahil po sa pride. Inaamin ko po na ma-pride ako pero dahil nga sa mga maling inaakala namin ay umabot ng ganon katagal na hindi namin naayos ang lahat. Hanggang sa bumalik nga po siya sa lugar namin, wala na ang dating bahay nila dahil nabenta na ang lupa kaya bumili siya ng bagong bahay at lupa. Para makita ko raw siya at baka sakaling mag-usap na kami. Pero iba nga po ang nangyari sa inaasahan niya. Akala ko nung una ay stalker siya dahil ang dalas naming magkita kung saan-saan. Yun pala ay taga roon na siya ulit sa lugar namin kaya pakalat-kalat siya. Pero ganon pa man, Papadudot, kahit ganon katagal ang lumipas ay masaya pa rin ako dahil naayos na namin ang lahat. Magkasama na po ulit kami ni Rogelio. Kailan lang ay sinorpresa nila ako ni Maya. Hindi ko alam na inasikaso pala nila ang aming renewal of vow. Nagulat po ako at naiyak. Masasabi kong walang kasing saya ang mga oras na yon. Kahit matagal ang patlang ng aming hindi pagkikita at pag-uusap ay parang hindi naman ito nagkaroon ng agwat dahil hindi naman pala kami nawala sa mga puso ng isa't isa. Maraming salamat po, Papadudot, sa pagbibigay daan sa sulat ko at maraming salamat sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay ng boses sa aming mga kabarangay na maitampok ang aming kwento sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Baby. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 For